Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa sa araw po ng Huwebes 2024, February 22. Hahangin natin sa mabuting balita ni San Mateo ang kabanata 16, mga talatang 13 hanggang 19. Nung panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng Simbahay 2024. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Mga katagang binitawan ni Jesus sa harap ng kanyang alagad at kanyang mga alagad na sa pangunguna ni Pedro ay pangangasiwaan niya, pangunahan niya ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahang pinasimulan, at ito ay paghahanda para sa kanyang pag-akyat sa langit sa piling ng Diyos, sapagkat siya ay nagsabi sa kanilang siya'y babalik sa kanyang Ama. Sa iglesia, ipinagkatiwala ni Jesucristo ang kanyang mga aral at sakramento na daan tungo sa kaligtasan. Totoo yun. Sa pamamagitan ng kanyang mga alagad na tinuruan niyang personal, inaralan niya, kanyang palaging isinasama kapag may mga bagay na gusto siyang ipahayag sa kanila, at sa kanyang pag-alis kapag siya'y nasa kalangitan na, ang mga alagad ang magpapalaganap nito. Sa iglesia, ipinagkatiwala ni Jesucristo ang kanyang mga aral at sakramento na daan tungo sa kaligtasan. Ito ay itinilaga mismo ng Panginoon upang masiguro na maiingatan ang kaban ng mga tuwid na aral hanggang sa wakas ng panahon. Kaya nga isang karangalan at pagpapala ang malaking tungkulin na mapabilang sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo mismo, na siya ang nagtatag, na siya ang nagpasimula. Kaya matatag at matibay ang iglesyang ating kinabibilangan, sapagkat si Jesus ang tagapagtatag, siya ang ulo. Mula kay San Pedro Apostol hanggang sa kasalukuyan, ang iglesia ay ginagabayan ng Santo Papa. Nakatitiyak tayo sapagkat ang Panginoon mismo ang nagbigay ng garantiya na hindi mananaig sa iglesia kahit pa ang kamatayan. Bilang kaanib nito, tayo ay inaanyayahang magbahagi ng anumang ating kakayanan at inaasahang maging mga masunuring anak na tumatalima ng buong puso sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo po ay pinagkatiwalaan ng kanyang mga aral na dapat ito ay naipapalaganap na isasalin sa mga salit-salit lahi, kahit sa ating mga mahal sa buhay, mga anak, mga apo, mga pamangkin. Tatandaan natin, tayo po ay katulad ni San Pedro na dapat pangunahan ang mga tao dalhin sa harapan ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang palagi kong sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.